Puri ng Panginoon. Mapagpalang umaga po sa atin lahat. Gandang umaga po, Pastor Joel Buhia, Sister Lydia Buhia, Pastor Bobby Librado, and Ma'am Cynthia Librado. Magandang umaga po at happy holiday po sa atin lahat. Ngayon po ay araw ng selebrasyon ng Kapaskuhan. Halos buong mundo nagsa-celebrate ng Christmas season. Before anything else, let us pray. Panginoon, muli salamat po sa umaga ito sa panibagong hininga at kalakasan ng buhay na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po, O Diyos, sa buong magdamag na kami ingatan mo sa iyong pagtulog at muli amin po enjoy ang araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Samahan niyo po kami sa buong maghapon, Panginoon. Dakila ka, Ama. Ayaw pang likod, Panginoon, pulatan mo kanyang isipan, puso at dila. Ngayon lang sa Banal na Espiritu at gamitin mo siya muli, Panginoon, na magbahagi ng mga salita. Ang lahat na ito, Diyos, ay misang dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Praise the Lord. So, with the help of God, let me exhort to you this morning, taken from the passage of the Gospel of Matthew. In Matthew chapter 2, reading from verse 1 to verse 2, Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. This morning, let me share to you the message entitled, Where is Jesus? So these Magi's, these wise men were looking for Jesus. And ang passage na ito, mga kapatid, ay may malaking katanungan. Okay? Katanungan hindi lamang ng mga wise men sa panahon na yon, kundi sa panahon po natin ngayon ay ganun din po. May mga katanungan ang mga tao sa ngayon. Nasaan si Jesus? Where is Jesus? Saan kaya natin siya masumpungan? So, these wise men, galing po sila sa malayong lugar. At parang itong tatlong ito, although they were hundreds of miles away, they journeyed to seek Jesus. While doon sa lugar na yon, na kanilang pinaghahanapan sa Panginoon, andun po yung mga priests and scribes and Pharisees. They were just 5 miles away, Jerusalem, and they had all the scrolls, the prophecies, and they know about the prophecy concerning the birth of the Lord Jesus Christ, as it was prophesied in Isaiah 9:6. For unto us a child is born, and to us a son is given, and his name shall be, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. So these Jewish priests and scribes and Pharisees, wala po silang ginawang effort to find and to look for the prophesied birth of our Lord Jesus Christ, kung saan siya ipinanganak. While these Magi's 100 miles away, they journeyed, they traveled mula sa malayong lugar. Okay, they spend and they do their effort, travel from a far country. Hindi sila mga Hudyo, they were not Jewish, but then they knew about the prophecy at sila mismo nag-effort sila. While these religious leaders, nandyan lang sila, pero hindi nila hinanap ang Panginoon. These Magi's sacrificed their time, their wealth, just to find for the prophesied King of Kings, birth of the King of Kings and the Lord of Lords. And they were guided by a star.
So the Magi understood in their own culture, okay, and to draw them to the truth. Kaya hinanap nila. And they did not just look for Jesus just to know him, but also to worship him and bring him gifts. So Jesus is not found, hindi po siya nasumpungan, mga kapatid. When these Magi's were looking for Jesus, these Magi's didn't find in the palace of Herod. Hindi siya nasumpungan doon sa palasyo ni Herod. Si Herod, hari, makapangyarihan, mayaman, influential na tao. Pero hindi nasumpungan ang Panginoon doon. In fact, nung dumating ang mga magis doon, sabi ni Herod, sino ba hinahanap niyo? Si Jesus? Ba't niyo siya hinahanap? Sambahin namin siya. Siya ay nahula na ipanganak hari ng mga hari. Bay, sa panahon na yun, nagulat si Herod and he was troubled. And he asked the Magis, ganun ba? Hari ng mga hari? Sisilang hari ng mga hari? So, he was totally troubled and disturbed. Na mayroon pa palang hari maliban sa kanya, na isisilang bata pa lang, hari na, samantalang siya. Nandoon na may kapalit na siya kagad na bata. So, sabi, sige, hanapin niyo siya. Pag nakita niyo siya, sabihin niyo rin sa akin. Pero ano nangyari? Hindi sinabi sa kanya. To make the story short, So, ang katotohanan po, mga kapatid, Jesus is not always found where there is power, where there is wealth, where there is position, there is pride. Hindi ito makikita ang Panginoon. Herod had crown and Jesus had no crown. Herod ruled people but could not recognize the Savior. He has all the power, the wealth, and he has no humility, and that blinded his heart. So, hindi natin masumpungan ang Panginoon sa pride, self-rule, or fear of losing control. Yung mga taong matakot na mawala sila sa posisyon, mawala sila sa mamumuno. Kaya iba, di ba? Yung ating mga politiko, pagdating ng kampanya, di ba, maraming nagpapatayan dahil ayaw na may kapalit sila, gusto nila sila na lang sa posisyon. So Jesus is not found. He was not found in the religious system. Jerusalem was full of priests, scribes, and the scripture says that these Pharisees, the scribes, they know, alam nila nandiyan sa kanilang ang Old Testament, binabasa nila yan at alam na alam nila yan, pero wala po silang effort, wala silang sacrifice sa paghanap. Not one of them went to Bethlehem to visit where Jesus was born. Okay, they knew the prophecy in Micah chapter 5 verse 2, but they did not seek Jesus. So, what about you? Do you know the scriptures? Do you know the Bible? But you missed Jesus. So, tandaan natin, okay, katulad nitong mga scribes and Pharisees, mga Hudyo sila, kalahi ng Panginoon. They have the knowledge, but they don't have the devotion. They have the religion, but they don't have the relationship with Jesus. So, ang church attendance without worship is nothing. Kahit na nagsisimba ka, pero wala kang tunay na relasyon sa Panginoon, hindi mo sinasambang Panginoon ng buong puso. Wala po doon ang Panginoon. Wala po yan, mga kapatid. So, hindi rin nasumpungan ng Panginoon, hindi siya masusumpungan sa mga lugar na wala kang makitang pagpapakumbaba. Now, this Bethlehem, ito yung pinakamaliit na town sa buong Israel. Itong pinakamaliit.
Kaya nga, okay, ito ang the least of all the towns of Jerusalem, no, Israel. In Philippians chapter 2 verse 7 says that he made himself of no reputation. Why? Ang Panginoon, hari ng mga hari, ipinanganak sa pinakamaliit na bayan. At pagkatapos, saan siya nasumpungan? Doon sa manger, the King of Kings. Ipinanganak sa manger, hindi sa palasyo, hindi sa hotel, hindi sa 5-star hospital. No. Doon siya sa mababang lugar ipinanganak. Not in a palace, not in a luxurious place, not in applause. So dito natin makita ng Panginoon, even when He was born, andun yung humility sa Kanya. Ipinapakita ang pagpapakumbaba. Dapat po tayo katulad ng Panginoon. Okay, marunong po tayong magpakumbaba. Alam mo yung sa panahon na ito, marami naghahanap marami pong mga taong naghahanap. Pero anong hinahanap nila? Kahapon nandun kami sa isang mall at grabe ang mga tao doon. Naghahanap sila na mabibili. Doon sa grocery, punong-puno ang haba ng pila sa cashier. Akyat ako sa department store doon. Grabe, ang haba ng pila doon sa cashier. Sabi ko, grabe mga tao dito, hinahanap nila. Ang iba doon nagpapalit ng pera. Yun, hinahanap nila doon. Masumpungan nila sa mall. Alala ko tuloy yung bata. Sabi ng, one time ito mga bata, pag shopping sila. At during Christmas time, sabi ng bata, naobserbahan niya lakad sila ng lakad, pasok ng pasok sa kung saan hanggang sa nagtanong ang bata, Mami, ba't ang daming tao? Ba't kanina napaka-traffic? Bakit? Anong yun? Sabi ng mami niya, alam mo anak, kasi ngayon, ito yung panahon na sineselebrate ang pagkasilang ng Panginoong Jesus. Who is Jesus? Jesus is our Savior. He is our King of Kings. At nag-observe ang bata. Maya-maya, nung kumain sila sa isang restaurant, sabi ng bata, Mami, di ba sabi mo kanina, araw ito na isinilang ang ating Savior, hari ng mga hari. Sinilang si Jesus Christ. Oo na. Mami, bakit ang nakikita ko si Snowman, si Santa Claus, mga reindeer, wala akong nakitang Jesus. Akala ko ba birthday ngayon ni Jesus? Bakit wala si Jesus? So yung bata nagtatanong siya, where is Jesus? Nasaan si Jesus? So ang mga tao ngayon nakafocus because traditionally, ito every year, grabe, pati mga bata naghahanap inaasahan nila may matatanggap silang regalo, naghahanap ng mga bago lahat. Dahil doon sila namulat sa tradisyon. So, hinahanap nilang pa yun. Sa puso nila, okay, sa isipan nila, malapit ang Panginoon sa kanilang tradisyon. Pero sa puso nila, malayo ang Panginoon. Kaya marami nagsa-celebrate ng Christmas. May mga family gatherings, family reunions. Pero maya-maya, nandiyan yung awayan. Nung nalasing na, nag-awayan na, di ba? Gulo na, o may hindi pagkakunawaan. So, nasaan si Jesus ngayon na kanilang sineselebrate? Malayo sa kanilang puso, pero malapit sa kanilang tradisyon. Naalala na lang, Panginoon, pagka may tradisyon, pero sa buhay nila araw-araw, wala ang Panginoon sa kanilang puso. Okay, bakit? Puno ng pride ang kanilang puso. While Jesus Himself pinakita niya, nung siya isinilang pa man lang, ay isinilang na siya sa isang mababang lugar. So Jesus was found by those who seek Him. Nasumpungan nila si Jesus Christ doon sa mga naghahanap sa Kanya. Itong tatlong wise men, nasumpungan, dahil hinahanap nila Pero itong mga scribes, Pharisees, wala, hindi nila nasumpungan, dahil hindi nila hinahanap. Malayo ang travel nila, sinusundan nila yung liwanag ng star.
na nag-guide sa kanila. Hundreds of miles, nakasakay sa camel. I don't know how many days bago nila nakita ang Panginoon. But the fact that they traveled 100 miles from where they were, and they found the Lord, masaya sila. So, they have one purpose, not to know Him, not just to know Him, but to worship Him and bring Him gifts. Kung minsan pupunta tayo sa church, sisimba po tayo. Okay. Pero, mga kapatid, may mga tao na pupunta sa church, hinahanapan nila kung anong maibibigay ng Panginoon sa kanila. Pero hindi sila pupunta sa church para ibigay kung ano ang nais ng Panginoon na ibigay nila para sa Kanya. Hindi po naghahanap ng comfort itong wise men na ito. Pero, mga kapatid, nung nasumpungan nila ang Panginoon, natuwa sila, and they brought their gifts to Jesus. Kung minsan, marami mga tao pumunta sa church, ano kaya makukuha ko dyan? Ano kaya may tutulong sa akin dyan? Napupunta tayo sa church, ang kailangan ng Panginoon na ibigay natin sa Kanya ang ating puso, ang ating buhay, ang ating kaluluwa, ang paglilingkod sa Kanya. Yun yung mga tao talaga na tunay na naghahanap. Dahil may kailangan sila sa Panginoon. Ano yun? Maraming nangangailangan sa pinaghahanap. For what? For salvation, for peace. Okay? Don't look for Jesus for comfort in life. No. Hanapin natin ang Panginoon para sa ating kaligtasan. Marami naghahanap. Okay? Yun ang tunay na naghahanap. Yung mga tao naghahanap ng tunay na sa kanilang puso. As Jeremiah 29:13 says, "And ye shall seek me and find me when ye shall search me. When ye shall search for me with all your heart." Yung mga taong naghanap sa Panginoon ng mong puso, ito talagang lubos na nangailangan sa Panginoon. Kapayapaan, kagalingan sa karamdaman, higit sa lahat, kaligtasan. At hindi lang yung pagpalain kaya ako ng Panginoon. Yan, maraming susunod na yung pagpapala. Pero ang hanapin muna natin sa Kanya, okay, para tayo maligtas. Dahil ang kailangan ng Panginoon sa atin, ang ating kaluluwa. Nais niya na tayo maligtas. Nais ng Panginoon na tayo ay mapunta sa Kanyang kaharian. Pumunta siya rito para hanapin ang mga nawawala. So, para tayo naghahanapan, hinahanap tayo ng Panginoon, tapos hanapin din natin siya. Nasaan siya? Okay, so, may mga tao ngayon na patuloy pa rin naghahanap sa Panginoon. Okay? Dahil marami mga tao that they miss Jesus so much in their lives. Okay? They miss Jesus in their families. They miss Jesus in their priorities. They miss Jesus in their decisions in life. And they miss Jesus to worship Him. So, maraming taong naghahanap ng mga bagay sa liputan pero wala po silang kasapatan, wala pa rin silang kagalakan. They're still looking for something. But take note, only Jesus can satisfy our soul. Siya lamang po. Nalala ko si John Rockefeller, tinanong siya. Isang mayamang tao, multi-millionaire, tinanong siya, sa buhay mo ngayon, natanggap mo ng success sa buhay mo, mayaman ka na, marami ka ng buildings, businesses. Siguro wala ka nang hahanapin pa. Ang sabi ni John Rockefeller, no. I'm still looking for one thing. Because somehow, there's still vacuum in my heart. And I'm still looking to fill that vacuum. There's still missing in my life, sabi niya. So, sa palagay niyo yun, kailangan niya ang Panginoon sa buhay niya. Yun ang na-miss niya. Kasi aanin mo yung Diba sabi ng Panginoon, what shall a man profit if he gain the whole world, he lose his own soul? So, aanin mo lahat. Kaya somehow, sa kanyang puso, mayroon siyang hinahanap, may kulang pa. So, ang kakulangan nun sa buhay niya ay wala siyang Panginoon. Pag nasumpungan niya ang Panginoon, he will be totally satisfied. Because doon patunay sa kanyang buhay na hindi pa rin siya satisfied dahil meron pa rin siyang hinahanap-hanap. So, these Magi's wise men, when they
found Jesus, they worshipped him and gave him the best gifts. Yung dala-dala nilang regalo sa Panginoon. Church, what can we give to the Lord? Ano may bibigay natin sa Panginoon? Ano may bibigay natin sa kanyang gawain? Hallelujah. No. Where is Jesus in your life? Is he the King of Kings? Or he's just a visitor to you? Is he your Lord in your life? Or he is just a tradition to you, to your family? Is he the center of your life? Or he's just optional? So nagtatanong, mga kapatid, si Herod, where is Jesus? Because his purpose is to destroy him, to kill him. So, but when the wise men were asked, when they asked where is Jesus, they're looking for Jesus because they want to worship Jesus and bring him gifts. So, where Jesus is, yan ang katanungan. Nasaan ba si Jesus? Pero ang tunay na dapat tanungin natin sa buhay natin ngayon, bakit ba natin siya hinahanap? Ano bang dahilan ba't natin siya hinahanap? So, Jesus, pag hinanap natin siya, hindi po siya nakatago. He's not hidden. He is revealed. Andyan po ang Panginoon. He's just a prayer away, a whisper of prayer. Nandun lang siya. Ganun na siya kalapit sa atin, mga kapatid. At masumpungan natin siya if we seek Him with all our hearts, ng buong puso po natin. Kung gusto natin siyang sambahin yun, masumpungan natin siya. At kung tayo ay marunong magpakumbaba, masumpungan natin siya. So, today, ang liwanag ng bituin, ang kanyang salita ay nag-guide sa atin. He is found in the Bible. We can find Jesus in the Bible, His Word. Ituturo tayo. At hindi lang ituturo, makikilala natin kung sino ang Panginoon sa buhay po natin. I pray na sana sa lahat ng pamilya, nandoon si Jesus Christ. Makilala nila, sambahin nila. Dahil walang tunay na pagdiriwang sa kapanganakan ng Panginoon kung hindi natin siya kilalanin sa buhay po natin. Hindi lang nananaw sa itong Christmas, ito tradition po ito. Wala pong even one verse in the Bible na the early church celebrated the birth of the Lord. In fact, wala pong utos na alalahanin ang kanyang kapanganakan. Anong utos po sa atin? To remember His death and not His birth. Because the reason of His birth is His death to save us on the cross. That's why when He was born, ano sabi ng Gospel of Matthew? His name shall be called Jesus, for He shall save His people from their sins. So the invitation is still open, and the Savior is still near. He is nandun siya wherever hearts are surrendered to Him. So may we confess na kung minsan, totoo, we missed Jesus in our life. We missed Him in our decisions. We missed Him in our priorities sa buhay po natin. At nawa, wala po tayo ibang dahilan sa paghanap sa Panginoon. Kundi atin siyang sabahin, paglingkuran, isuko ang ating buhay sa Kanya. This is the best gift that we can offer the Lord. Not our wealth. No, kung mayaman ka man. Hindi ko anuman bagay, kundi ang ating kaluluwa, ang ating puso. Ito ang kailangan ng Panginoon sa buhay po natin. Nawa ang buong pamilya natin maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Alam ko, iba nasa abroad, naghihirap kayo dyan para sa inyong pamilya.
Pray for your families na iniwan ninyo ng mga hindi pa nakatanggap sa Panginoon. Nawa masumpungan nila ang buhay. Sa buhay nila ang Panginoon. Nawa maligtas sila at masumpungan nila ang tunay na kaligayahan. Dahil ang Panginoon ay nasa kanila. Nasumpungan nila sa buhay po nila. Maraming salamat po at nawa ang kapayapaan sa buhay mo natin at pagpapala ay managana po sa buong pamilya po natin. Let's pray. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Ama, muli o Diyos, salamat po. Panginoon, tunay nga kung minsan nakakalimutan ka namin sa buhay po namin. We miss you, Lord, in some areas of our life. And may we always search for you for everything, O God. May we seek for you with all our hearts to worship you, to serve you, to give you our whole heart, our soul, O Lord. We ask you, God, to be with us, Lord, sa kapanahon na ito, na naamanahan ka sa aming pamilya, Panginoon. Anawa, Ama, mapuno ang aming puso ng kagalakan na ikay nakilala po namin. Salamat, Lord, sa gift mo sa amin na kaligtasan. Wala po kami bibigay kundi aming kaluluwa, Ama. At salamat sa kaligtasan pinagkaloob mo sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, sa mga pinagdadaanan sa buhay ngayon, nawa ikaw ang kanilang tunay na hanapin at hindi ko ano pa mga bagay, kundi ikaw na makapagbibigay sa kanilang kaligtasan, kagalingan sa kanilang karamdaman, tunay na kagalakan at pag-asa sa buhay. Purihin ka, Ama. Nawa maging totoo, O Diyos, ang lahat. Sa pag-alala na iyong kapanganakan, purihin ka, Panginoon. Samahan mo muli kami sa buong maghapon sa pangalan mo, Jesus. Amen. Happy holidays and advance Happy New Year to all. May God bless us all.